Hello po mga katambay, muli po ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan, Komento ni Kamanong. Ito mga katambay, ito po nakaraang araw o balita, ay talagang ang speaker po ay hinanap po ng mga media para mag-comment o magsalita o magpahayag sa sinasabing pagre-resign ng secretary ng DepEd, ang Vice President Sara Duterte, mga katambay. Talagang hindi po tinantanan ng media na ito po hindi makapag-comment o makapagpahayag ng kanyang saloobin kung ano masasabi ng isang speaker sa Kamara sa pagbibitiw sa Vice President na Secretary din ng DepEd. Ito po, painggan po natin sa balita ng UNTV News at komentuhan po natin mga katambay. Nagsalita na si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng pagbibitiw sa gabinete ng Marcos administration ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa House Leader, iginagalang niya ang desisyon ng pangalawang Pangulo na pag-alis sa gabinete. Dating campaign manager na UNITEAM para sa 2022 national elections, si Speaker Romualdez. The personal decision. And we respect the decision po. Well, firstly, due to our respective roles, sila po sa executive, kami po sa legislative, our interactions are limited. Umabot lang dun sa nakarang budget hearings, and obviously, we miss the closer interactions that we had during the campaign. But nonetheless, there's politics and there's personal, and we only wish the Vice President and nothing but the best, and we wish her always the best of luck in all the endeavors and in her service to the Filipino people. Ayan po mga katambay, ang pahayag po ng speaker ng Kamara na talagang sikat na sikat po ang administrasyon natin mga katambay, lalo ang Kamara, lalo ang speaker na talagang sikat na sikat po di umano sa ayuda. Dahil sabi po ng ating mga kababayan na nakikita po at nakakatanggap na ayuda, na karamihan daw po may muka. May muka po ng speaker mga katambay. At malalaking tarpaulin pag pumupunta po sa kanilang probinsya at magpapamigay mga katambay, magpapamigay na ayuda, ay talagang nauna po ang malalaking tarpaulin ng bagong Pilipinas mga katambay. Ang sinasabi nga ni Kamanong, parang pera nila ang ginagastos mga katambay. Inaaksaya ang pera di umano sa malaking tarpaulin. Kahit sabihin mo ito'y galing sa LGUs mga katambay, pera pa rin ng taxpayer ang ginagastos ng LGUs mga katambay. Ibang-iba po nung panahon ni Pangulong Duterte. Ayaw na ayaw maglalagay ni dating Pangulong Duterte ng kanyang larawan. Dahil una-una, pera ng bayan mga katambay. Ang tangi lang mapagkikita mo, ito'y binibigay ng gobyerno ng Pilipino, mga katambay. Puro Pilipino ang ginagamit, mga katambay. Hindi po pagmumuka ng isang politiko at mga logo ng pinamimigay ng bigas, mga katambay. Kaya ibang-iba po ang sinasabi nating makabayan na politiko, na katulad ng mga Duterte na mga makabayan politiko, na hindi pinagmamalaki ang kanilang mga pagmumuka sa mga Pilipino. Ang ipinagmamalaki ng mga Duterte sa mga Pilipino ay ang kanilang gawa, ang kanilang ginagawa, ang pagmamahal sa bayan, at syempre po ang kapaki-pakinabang na proyekto, mga katambay. Kahit ano pa ang sabihin natin, sa mga Duterte na kasiraan, pero naramdaman at nakita ng mga Pilipino ang pagbabago ng 6 na taon sa panungkulan din po ni dating Pangulong Duterte. At ito po, nakita po natin. Number 1, ang pagbabago po sa DepEd ni mga katambay. Sa pagbabago sa DepEd, sa loob lang ng 2 taon. At 2 taon din po na bago ang rating ng DepEd nung hawakan po ito ng isang napakagaling na Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas sa pangunguna po ng ating mahal na Vice President Sara Duterte. Di ba? 2 taon, sa lahat na sangay ng gobyerno, nangunguna at naibangon, napabango ang DepEd, na number 1 sa lahat ng sangay ng gobyerno sa loob ng 2 taon.
At gayon, at ipagmamalaki rin ni Kamanong, mga katambay, ipinagmamalaki rin ni Kamanong sa lahat naman ng posisyon sa gobyerno. Tinalo pa ang presidente, mga katambay, ng isang vice president na limitado lang ang asset at pondo ng isang vice president. Pero sa kabila nun, laging nangunguna naman sa approval at trust rating ang isang vice president. Tinalo pa silang lahat, mga katambay, ang mga sinasabing bagong Pilipinas, mga katambay, ang grupo ng bagong Pilipinas sa pangunguna po ng Pangulo at ang Speaker at ang Senate President at isama na rin po natin ang Chief Justice, mga katambay, sa pinakamatataas na nanunungkulan sa ating gobyerno. Kaya po, yung mga sinasabi po ng Speaker, mga katambay, isa po itong tinik at napakasakit po na pangyayari. Lalo po sa Speaker na nangangarap po daw di umano na maging susunod na presidente ng bansa sa kabila ng isang vice president na napakagaling na talagang napapakinabangan po na administrasyon ng ating pamahalaan, lalo ni Pangulong Marcos. Nagagamit niya po at talagang isa sa pinakamagaling niya secretary sa kanyang gabinete ay bigla kang iniwanan dahil sa politika. Dahil pinulitika po, mga katambay. Dahil napakaaga po nitong pinulitika. Dahil maaga po nilang pinababagsak po ang vice president. Kasama po di umano ang sinasabing mga kaliwang grupo, sa pangunguna po ng di umano Makabayan Black, mga katambay. At mga senador na mga nakalaya, mga binabakbakan po siya. Kasama po ang malalaking media di umano. Tulong-tulong po. Pinababagsak. Kasama na rin ang buong ahensya na di umano, majority ng Kamara ay talagang ginagawan po ng issue nung una pa ang Vice President at kasama rin ang mga ilan-ilan sa Senado na binabakbakan din po, sinisiraan ang Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila, hindi po nila naibuwal ang Vice President, mga katambay. Hindi po ba? Walang nangyari. Talagang olats pa rin sila, mga katambay, lalo sa approval at trust rating ng Vice President. Paano mo mapapabagsak ang isang Vice Presidente sa kabila ng limitado lang ang kanyang budget, bilang Vice President, mga katambay. Pero nagawa mo pa rin tumulong ng napakalaki, sa buong Pilipinas. Bakit ko nasabi, mga katambay? Inuulit-ulit ko po sa mga nakaraang vlog ko. Siya pa lang, mga katambay, history po sa ating bansa, lalo sa pagiging Vice President. Siya pa lang ang kauna-unahang naglapit ng opisina ng isang Vice President sa buong Pilipinas. Di po ba, mga katambay? Inilapit niya po sa Luzon, Visaya, Mindanao, at marami pa na ahensya na Office of the Vice President na nilagyan niya ng tulong, mga katambay, yung opisina niya sa ating mga kababayan, mga katambay. Lalo sa ating mga mahihirap na mga kababayan. Nilagyan niya po ng mga tulong, mga katambay. Siya lang po nakagawa nito sa lahatin na natin ang mga naging Vice President sa ating bansa. Siya pa lang ang kauna-unahang naglapit ng opisina ng Vice President sa buong Pilipinas. Paano mo pupulaan ang isang utak na napakagaling ng isa pa, makabayan, makapilipino. At talagang nakikita niya rin yung sinasabi nating isa ring makaina, mga tambay. Tapos meron lang isang politiko na, magpapabagsak sa kanya na isang sinasabing grupo ng mga oligarko, mga sinasabing mga mayayamang, mga ayaw na umalis sa kapangyarihan, mga tambay. Dahil ang kapangyarihan ginodiyos nila di umano. Kaya ito pong nangyayari po ito, lalo po ang salita ng isang speaker ng Kamara, sa kabila ng sinasabi niya okay lang sa kanila na mag-resign at parang, meron pa mga good luck na sinasabi ang isang speaker, pero sa kabila nun, masakit po sa kanila yon, mga tambay, lalo po sa Pangulo ng Pilipinas na merong nag-iisang, gabinete ka na talagang, minamahal ng masang Pilipino, ang isang Vice President, tapos biglang mawawala sa iyo na ikaw naman ay nakakawindang-windang di umano ang iyong administrasyon dahil napakaraming issue, nandiyan ang mga smuggler, ang droga, pati sa Pangulo, issue pa rin ang droga sa kanyang sarili, di ba? Ang korupsyon, laganap di umano,
At ang mga sinasabing hindi matanggap po ng halos mga Pilipino, ang puro ayuda na lang ginagawa. Mga tambay, sa kabila nun mahirap pa rin sila. Ang solusyon sa naghihirap na bansa at nagtataas ang bilihin ayuda. Di ba? Kaya napakarami pong issue ng pamahalaan na nagkakawindang-windang. At ang isa pang mabigat na wag naman sana, may issue pa rin tayo na baka mahantong pa sa giyera ang ating bansa sa kabila ng kahirapan ng ating bansa. Nagmamahal ang bilhin, sasabog pa at masisira pa ang ating bansa. Kaya napakarami pong issue na kinaharap po ang Administrasyong Marcos, lalo po sa kahirapan at sa sinasabing wag naman sana giyera at korupsyon na ating bansa. Yun nga sinasabi pong pangarap na 20 pesos na bigas natunaw na. At yung sinasabing habulin ng mga smuggler sa ating bansa, natunaw na rin mga tama yung mga smuggler. Tuwan-tuwa po ang mga smuggler sa ating bansa dahil hindi na po natututukan mga tambay. At yung sinasabi rin po yung mga pagsugpo po sa makabagong pagsugpo po nila sa droga, lalo pong dumadami di umano ang droga. At nakakapasok pa ang bulto-bulto, tunit-tunilad ang droga sa ating bansa. Dahil iniba po nila ang sistema po ng drug war sa ating bansa. At lumalagana po ang mga adiksyones. Nagbabalikan po di umano ang ating mga adiksyones. At mga nagbebenta po ng droga. At ganun din po, lumalaganap na naman po ang mga randing and tandem, crime o mga krimen, mga tambay sa ating bansa. Sa katotohanan nga po, nasama po, 2 taon na po tayo sa index po. Ang index po sa Southeast Asia na pinakamataas ang crime sa buong city po ng Southeast Asia sa index po. Makikita po natin sa Google. Nangunguna po ang Maynila, mga tambay, sa pinakamataas na krimen sa buong Southeast Asia, ang siyudad ng Manila. Dito po sa panahon na administrasyon po ng bagong Pilipinas, mga tambay. Kaya po, nakikita po ng Vice President yan sa kanyang pamumulitika po sa kanya po, sa kanyang pamilya, lalo po sa kanyang mahal na Davao, napupulitika na rin po. At nanganganib din po ang kanyang kapatid. Baka po masama ito sa mga nasuspinding mayor at gobernador. Ang Mayor Baste. Kaya nakikita po ng Vice President yan yung pagbakbak po at gawa-gawang mga kaso di umano at pag-push na talaga ito ipakulong sa sinasabing kunin ng ICC, ng International Criminal Court, na wala namang isinasampang mabigat na kaso sa Pilipinas, mga tambay. At pilit na tinatamnan ng mga kaso sila, mga tambay. Pati po siya ang Vice President na sako-sakong baril daw kasama ang dating Presidente Duterte, di ba? At napakarami pong ini-issue sa kanila, lalo sa kanyang ama, na nahandyan pa yung sinasabing yung gentleman agreement, di ba mga tambay? Yung West Philippine Sea, kinakabit po rin sa dating Pangulo. Samantalang nagkaproblema po ngayon sa panahon po ngayon, noong panahon po ng Pangulo Duterte, 6 na taon halos na malaya po lalo ang ating mga isda, nakakapangisda po sa West Philippine Sea na sinasabi. Pero po ngayon, nagkakaproblema po. Pero ang sisi dito po sa dating Presidente Duterte na sa kanila may problema at wala namang problema sa dating Pangulong Duterte. Ganun po talaga ang politika, mga tambay. Pagka talaga nagkakawindang-windang ang iyong pamahalaan, ang sisisihin mo yung dati. Maghahanap ka ng sisi. At syempre, napakahirap po ng ating bansa dahil yung mga sinasabing inaasahan natin, yung napakaraming travel din ng Pangulo na pinupunta ang bansa, na sana po iaani tayo ng isang damukal na investor, wala pong masyado halos pumapasok na investment o investor sa ating bansa. Napupunta pa po sa iba. Sa Malaysia po, sila po ang nakakaranas po ngayon ng malalaking investor at investment sa kanilang bansa. Tayo, nada, mga tambay. Hirap na hirap. Paano naman tayo papasukin ng investor o mag-i-invest sa ating bansa kung nagkakawindang-windang at may nakaamba pang gyera sa ating bansa at napakataas ang bilihin, kuryente, tubig, bilihin. Paano ka papasukin ng investor? Kuryente mo pa lang, parang ginto na. Kakati ulo nila, mga tambay. Kaya po nakakalungkot po. Kaya hindi po natin masisi na, nagising na sa katotohanan ang ating mahal na Vice President Sara Duterte, na talagang hindi kayang pantayan at higitan
ng Pangulong Marcos ang ginawang pamamahala ni dating Pangulong Duterte. Matalinong tao po ang Vice President, you know. Kaya nasa huli naman kasi pagsisisi di umano mga katambay. Pero you know, may pag-asa pa. Makakabangon na ating bansa pag si Vice President Sara Duterte na ang magiging presidente ng ating bansa. Di po ba mga katambay? Muli po mga katambay, si Kamano po, nag-iiwan po na maraming salamat po sa gusto ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento ni Kamano sa YouTube at TikTok. Muli po, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.